Vice President Sara Duterte, nilaglag na ang kanyang mga supporters at sa mga bagong binitawan niyang salita, nagpapatunay lang po na anak siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Una po kasing sinabi ni Sara Duterte, pointless. Yun daw panawagang Marcos resign ay pointless. Ngayon, sinasabi ni Sara Duterte na pointless kasi hindi sila magtagumpay. Ilang taon na nilang sinasabing Marcos resign. Nakailang people power na sila. At ang pinakahuli nga ay yung people power ni Kiko Barsaga sa Forbes Park na pinagyayabang niya na yung gabing yun, susugurin nila ang bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez at ni Saldico. Yung pala, sandali lang siya doon sa rally nila sa Forbes at iniwanan niya yung kanyang mga kasamahan. Tapos sasabihin niya, he is willing to die. Galit na galit nga si Banat Bay eh. Nakita niyo yung video ni Banat Bay kung saan tinatanong ni Banat Bay na if you are willing to die for your country, bakit iniwanan mo yung mga kasamahan mo sa rally? Anyway, sa pagpapatuloy ng pagtawag ng mga alipores ni Sara Duterte ng Marcos resign, napatid na ang mga ugat nila sa liig, wala pa rin pong nangyayaring Marcos resign. Bakit? Iilan na lang kasi silang humihiling ng Marcos resign. Si Harry Roque nga, hindi na napagod-pagod magtawag ng Marcos resign. People power daw. Wala naman nakikinig sa kanya. Dapat kasi ang ginagawa ni Harry Roque, umuwi siya ng Pilipinas, saka siya magsisigaw ng Marcos resign. Dapat pangunahan niya. Sa bagay, no, andito pa naman siya. Hindi ba no, andito siya sa tuktok ng flyover dyan sa EDSA? Nang hihikayat na siya na pumunta yung mga tao sa EDSA, wala namang nakikinig sa kanya. Ibig sabihin, pointless po talaga. Diyan tumama si Sara Duterte. Pointless. Wala pong patutunguhan yung Marcos resign na lang. Kaya lang, halatang halata naman. Kaya nasabi yan ni Sara Duterte dahil nakikita niya wala talagang patutunguhan na hindi sila magtatagumpay na pag-resignin si President Bongbong Marcos. Kahit na idikit pa nila ang pangalan ni Marcos dyan sa anomalya ng flood control, wala pong Marcos na magre-resign. Bakit? Dahil alam ng tao na itong mga ginagawa ni Sara Duterte ay pagtatanim lang ng intriga. Tulad ng inamin ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte na nung panahon nila, they plant the evidence. They plant the intrigue. Puro intriga lang na minana ni Sara Duterte. So kahit nakakulong na si Digong sa ICC, yan pa rin ang ginagawa ng kampo ni Sara, ang magtanim ng intriga. So, nung hindi magtagumpay ang kanilang panawagan na Marcos resign, ito na ngayon si Sara Duterte. Hugas kamay. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, unang-una, magpa-drug test siya. Drug test issue na sila ang nagtanim ng intriga. Panahon pa ng kampanya ng 2022 presidential elections, nagtanim na si Rodrigo Duterte ng intriga na may isang presidentiable na gumagamit ng cocaine, na isang drug addict, na isang user, na hanggang ngayon, yan pa rin ang naratibo ni Sara Duterte. Bakit? Sino ba kayo? Sino ba si Vic Rodriguez para hilingin na magpa-drug test si Bongbong Marcos? Bago pa yung eleksyon ng 2022, tingin ko yata si Bongbong Marcos lang ang nagpa-drug test. Hindi isa, kundi 2 beses. Pero siyempre, itong kampo ni Sara Duterte, kailangan yung intriga tuloy-tuloy yan. Kailangan i-instill natin sa isipan ng taong bayan, lalo na sa mga DDS, na si President Bongbong Marcos ay bangag at drug addict. Pero galing na rin sa tatay niya, ilang beses ng laban-laban, bawi-bawi. Sasabihin ni Digong, meron tayong drug addict na presidente. After a few days, sasabihin niya, wala akong sinabing addict si Bongbong Marcos. Sasabihin nila, nasa PIDEA list ang pangalan ni Bongbong Marcos. Tapos sasabihin ni Digong, a few days after, wala sa listahan ang pangalan ni Bongbong Marcos. So, patuloy lang po ang naratibo nilang bangag ang ating presidente, kailangan magpa-drug test ang ating presidente,
tapos na po siyang magpa-drug test. So, sino kayo para utusan ang ating presidente? Nung panahon ninyo, hindi ba, pinagda-drug test si Digong, pero hindi siya nagpa-drug test. Ano ang sinabi ni Harry Roque? Walang pwedeng pumilit sa presidente kung magpapadrug test siya o hindi. Bakit ngayon pinagpipilitan ni Sara Duterte na magpa-drug test si President Bongbong Marcos? Kaya kayo nawawalan ng suporta ng taong bayan. Paiba-iba kayo ng sinasabi. Hindi lang paiba-iba. Kung hindi, meron kayong sariling batas. Dapat yung pag kayo ang gumawa, okay. Pero kapag kalaban ang gumawa, mali. Hindi pwede yan. Magpa-drug test ka. Yung tatay niya hindi nagpa-drug test, okay lang kasi presidente yan. Walang makakapilit na magpa-drug test si Digong nung panahon niya. Pero ngayon, sa panahon ni President Bongbong Marcos, dapat siyang magpa-drug test. Kasi betrayal of public trust yan. Anong tawag yun nung panahon ni Digong? Yung kay Bongbong Marcos, betrayal of public trust. Pero yung kay Digong, okay lang. Walang pwedeng pumilit. Kaya ka nasisira, Sara Duterte. Bumabalik lang lahat sa inyo ang mga binabanat nyo kay President Bongbong Marcos. Naglabas na nga kayo ng ebidensya, yung peking polvoron video. Hindi ba, napahiya lang kayo sa taong bayan at sa buong mundo na pinakalat yung peking polvoron video na ang mga DDS lang ang naniwala na si Bongbong Marcos yung nasa video. Dahil kahit na sinong nasa matinong pag-iisip, unang tingin pa lang sa video, sasabihin agad na hindi si Bongbong Marcos yun. Pero dahil sa bulag ang mga supporters ni Sara Duterte, napaniwala sila na si Bongbong Marcos nga yung nasa video. Napatunayang peke. Yun na. Wala nang masabi itong kampo ni Duterte. Ano pang sumunod? Wala na. Yun palang kay Cathy Binag. Yung flash drive ba ang tawag doon? Na naglalaman daw ng mga videos na magpapatunay na bangag ang pamilya ni Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, mabubulok na lang sa ICC si Digong, hindi pa mailabas ni Cathy Binag. Kung talagang mahal ni Cathy Binag si former president at makakapagpatumba kay Bongbong Marcos, ilabas niya. Hanggang ngayon, hindi niya mailabas. Natatakot daw kasi siya sa kanyang buhay. Akala ko ba, avid supporter kayo ni Digong? So diyan po makikita natin na puro kasinungalingan lang tong nasa panig ni Sara Duterte. Katunayan ng pagsisinungaling ni Sara Duterte, sinabi niya, I never said Marcos resign. Hindi daw niya sinabi o hindi niya pinagre-resign si Marcos. Ang gusto niya lang, magpa-drug test. Porque hindi nagtagumpay yung ilang people power nila, nakakasigaw nila ng Marcos resign, mula kay Harry Roque, hanggang kay Chavit Singson, hanggang kanila Jimmy Bondoc, lahat-lahat na sila, Marcos resign. Tapos sasabihin ninyo na walang kinalaman si Sara Duterte sa Marcos resign issue? Pero totoo bang walang sinabing Marcos resign si Sara? Panoorin po natin ito. Ma'am, kasama sa pagpapahayag ng kanilang galit, may ilang grupo ng panawagan ay Marcos resign. Do you share the same sentiment? No, ma'am. I never said Marcos resign. Wait lang. Pa-resign na nato na si Marcos, ma'am. Di ba? Malinaw na malinaw. Pinagre-resign ni Sara Duterte si President Bongbong Marcos. Like father? Like daughter? So, maniniwala pa ba kayo kay Sara Duterte? At sa mga pinagdadaanan ni Sara Duterte, medyo iisipin nyo rin naman. Sa hirap ng kalooban na pinagdadaanan nila, sa sunod-sunod na unos na dumarating. At ang pinaka-latest niya, yung pagkaka-reject sa interim release ni former president. Makukulta po talaga ang isip ni Sara Duterte. Sa sobrang pagkakulta ng kanyang isip, kung ano-ano na lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Pati ba naman, yung mga pinopost ng bilyonaryo channel ay ko-questionin ni Sara Duterte
Bakit daw yung mga pictures ng mga kalaban niya, ang gaganda? Mas maganda naman daw siya kaysa dun sa mga kalaban. Pinangaralan pa yung Bilyonaryo Channel na wala siyang pakialam kahit na anong issue ang ilabas nila, basta kailangan maganda si Sara Duterte doon sa mga picture na ilalabas nila. Uy, bilyonaryo. Pakisabi dyan sa opisina ninyo ha, na ayusin naman nila yung picture ko. Yung picture na gamitin nila, yung maganda ako, wag yung pangit ako. Wala naman akong pakialam kung anong sasabihin ng inyong outfit about sa akin. Basta paniguraduhin lang nila na maganda yung picture ko. So, sa interview, sinabi ni Sara Duterte, itinanggi niya yung destabilization claims. Hindi naman po mauuto ni Sara Duterte ang mas nakararaming Pilipino. Kahit na sabihin niyang hindi daw destabilization ang ginagawa ng mga grupo na gustong pababain si President Bongbong Marcos. Hindi pa ba destabilization yung ginagawa ni Chavit Singson na nananawagan siya sa mga militar na mag-withdraw ng suporta kay President Bongbong Marcos? Yung iba pang mga kaalyado ni Sara Duterte na nagtatawag na mag-aklas ang taong bayan. Yung mga pagtatawag ni Harry Roque na kailangan bumaba na si Marcos. Hindi ba destabilization lahat yon? Tapos sasabihin ni Sara Duterte na wala daw destabilization na nangyayari? Tinawag pa niyang insecure lang. Tinawag niyang insecure lang daw ang administrasyong Marcos. Sino ngayon ang insecure, Sara Duterte? Hindi kayo magtagumpay sa pagpapababa kay President Bongbong Marcos, kaya iba na naman ang naratibo ninyo. Sasabihin mo, never mong pinagre-resign si Marcos. Pero ano yung sinabi mo dun sa rally? So para ka talagang tatay mo, sasabihin na meron tayong presidenteng bangag, tapos kinabukasan, hindi ko sinabing bangag si Bongbong Marcos. Ngayon naman, sasabihin mo, never kong hiniling na mag-resign si Bongbong Marcos. Pero sa isang rally mo, sinabi mo na kailangan mag-resign ni Bongbong Marcos. Diba? Proud na proud ka pang nakatayo habang sumisigaw yung iyong mga tao ng Marcos resign! Marcos resign! Tapos ngayon, sasabihin mo, pointless ang mga sinisigaw nilang Marcos resign. So kayong mga alipores, kayong mga DDS, kayong mga sumusuporta kay Sara Duterte, nagkakandapaos na kayo, nagkakasakit na kayo, nagkakagutom-gutom na kayo sa kakasigaw ng Marcos resign sa mga people power ninyo, biglang sasabihin ng leader ninyo na pointless lahat ng ginagawa niyong pagsisigaw ng Marcos resign. And yet, naniniwala pa kayo kay Sara Duterte? Kayo po, naniniwala ba kayo kay Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te admira.